si Erwin Tulfo, mayroon din namang rights na questionin itong si Loren Legarda regarding na sa mga nangyari na bakit kami lang? Bakit si Loren hindi inimbestigahan? Bakit si Mark Villar hindi inimbestigahan? Bakit kami lang? 'Di ba meron naman talagang rights mga minamahal itong si Erwin Tulfo na magtanong kasi nakakapagtaka. Nandun yung pangalan mo, hindi ka imbestigahan? 'Di ba? Nandun yung pangalan mo tapos parang wala lang? Ay, walang ganon. Walang ganon. Huwag niyo kaming niloloko. O ngayon, sabi dito, sige, panoodin natin to. Ito pag-question ni Erwin Tulfo kay Loren Legarda. Kasi kahit mismo si Erwin nakakahalata eh. Mukhang sa mga nakatanggap ng maleta, ikaw yung totoo. Sa lahat ng nakatanggap ng maleta na sinasabi dyan ng 18 Marines, mukhang ikaw yung totoo. Kasi ikaw yung walang reaksyon. Pero hindi porket din naman kasi reaction yung tinitingnan dito eh. Yung timeline, the way na, yung kilos, 'di ba? So, yung kilos mo, Loren, something, 'di ba? Something new for us. 'Di ba? Wala kang react. Pero kumakampi ka pa din kahit nilalaglag yung pangalan mo. So, maybe you're one of the sacrificial lamb. 'Di ba mga minamahal? O, continue tayo. Para saan daw yung bato bibigyan ng 1, 4, 5, 6 na maleta, 10? Anong purpose at saan ang galing? Wala hindi kinalify. So that one hindi clear, sir. Hindi po sinabi. Diba? Tapos, saan ang galing? May payment, diba? Sinasabi lang, they're investigating flood control. So, I'm assuming they're saying that I got something from flood control. Diba? Sabi, sir, yung delivery daw po sa Green Hills niyo daw po na bahay. Yung Green Hills na bahay na yan, di ba, nag-trending ako dati na nakipag-away ako sa Homeowners Association. So everybody knew that I live in Green Hills. Talaga? Di ba, yung may tinatayo na, may tinatayo na structure, di ba, na nag-trending ako. Everybody know na I live in Green Hills. Sir, si Ate Nympha po, may tanong. So, sir, paulit lang po, yung categorically deny, yung naghinatid ang kayo ng pera. Definitely, it's a lie, a blatant lie. Kasi nga, di lang masagot anong purpose pa. Saan ang galing yung sinasabi lang 1, 2, 3, 4, 5, whatever the maleta. I was listening. What is the purpose? Is it meant for what? Diba? Before you give someone money, may purpose, diba? Saan ang galing? Hindi ba nila specify? Clearly, naluloko. Clearly, kasi nangalingan. Kasi mag-iisip pa sila na sasabihin kung para saan. Kung sasabihin nila, di ba, blood control, supposedly, blood control hearing daw yun. Wala naman akong blood control. Balik-balik tayo ba nila? Tingnan nila yung GAA from 2022. Yan. Isa pa yan sa rason, mga minamahal. Isa pa yan sa rason. Flood control hearing, dinamay niyo yung pangalan ko. Hindi naman ako congressman or senator during that time. So, paano naging flood control yon? Or baka naman demolition job lang to para sa akin. Sino ba yung mga senador na noon? Si Loren Legarda, sila Mark Villar. Diba? Diba, wala ako. Wala rin ako mga alokabos. Wala yung pangalan ko doon kay Carl. Wala sa DPWH. Wala sa House of Representatives, sa appropriations. So, what is the purpose? So, bakit kaya sa tingin ninyo idinawit kayo? Majority. Siyempre, tingnan mo yung dalawa. Nabanggit ba yung Senadora Loren Legarda at 2 Villar? Nabanggit kasi nung una eh. Hindi. Wala, sir, wala. Hindi. Oo. Wala. Wala, sir. Diyos ko, makawawa. Imposible naman eh, kasi may kopya ako eh. Pwede ko ipakita sa iyo na nasa listahan sa Senadora Loren at saka yung 2 Villar. Bakit kami lang ni Tito Soto? Saan ang listahan nyo? Anong listahan nyo yung affidavit, sir, nung 18 Ben? Sa yung listahan, you are referring po yung listahan, nandun yung pangalan ng 2 Villar at Loren Legarda dun sa unang affidavits nitong 18. Correct. Kaya nga po eh. So, inuumit nila, hindi na bago-bago na. So, nagsisinungaling po yung mga yan. Na-arresto na ba sila? Pinulungan na ba sila? So, ibig sabihin na walang katotohanan yung mga sinasabi. Kasi noong una, sinabi nila, kasama si Loren, kasama yung 2 magkapatid. Ako, si Tito Soto, at ngayon, bago na naman. So ano man ang sabi nyo na parang nagkakaroon ng power struggle at parang ayaw kilalanin ng grupo nila Cayetano yung paghahalal po kay Senator Win? 10 lang sila. Kayo, you guys have been covering the Senate. 10 lang sila. Numbers game tayo dito, di ba? Majority rules. Majority kami, malas nila. 10 sila, 12 kami. Hindi nila matanggap. Di naman sila sa korte. Mag-trial sila. Tingnan natin. May president there in 1949, di ba? Sir, so tuloy yung hearing mo next Monday? Say again? Sorry, tuloy yung hearing mo, sir, this Monday?
Tutuloy ko yung hearing. Ngayon, review ko na yung mga bisita, yung mga ika nga invited guests. Kasi po, ang ika pa, kailangan mag-consult po ako sa ika nga majority. Kung i-imbitan pa rin yung mga ito, ulit-ulit na lang. Nagpaparang forum shopping, nagpa-press con na yan, nagpadala ng press release. Pagkatapos, ngayon na naman. Pagkatapos bukas na naman. Sumobra na. Di ba baka magbago na naman? Pero sir, wala kang Bago plano kaya? ihapla yung mga nag-aakusa po sa inyo? Ano po? Wala po kayong plano ihapla o demanda yung mga nag-aakusa po sa inyo, sir? Utek na yan, mga minamahal. Ay, papunta po ako sa abogado ko. Actually, titignan po natin kung pwedeng perjury, pwede pong libel o what have you. At hindi lang po sila, may sasama po ako na conspiracy po ito eh. So, tatamaan ng tatamaan. Pasensya na lamang po. Ay, pagka-file po ako ng magka-abla po ako dahil puro kasinungalingan po ito. Sir, tingin niyo sino nagkukumpas? Oh. Sir, tingin niyo sino nagkukumpas? Sino yung nasa likod nitong grupo na to? Dati sila Mike Defensor, yung kalaban ng administrasyon, dahil identify kami ng administrasyon, di ba? Tapos ngayon, dahil sa lumabas ng mga slintik na Dahil sa mga lumabas na lintik na nilaglag niya na si Mike Defensor, which is totoo. Si Mike Defensor yung kumukumpas, di ba? Sino ba yung nasa likod nito? Walang iba, hindi siya natatakot. Si Mike Defensor, sabi ni Erwin Tulfo, walang iba, sila yung nagko-compass niyan, di si Mike Defensor. survey ng mga pangulo, vice-president ng administrasyon, dahil identify kami ng administrasyon, di ba? Tapos ngayon, dahil sa lumabas ng mga slintik na survey ng mga pangulo, vice-presidente, talagang tinatagtag kami magkapatid. Ngayon ako, total, nabanggit na ako ng Marines, so sinama na pangalan ko, di ba? Para masira na ng tuluyan, para hindi na butuhin ng mga tao. Nasa likod niyan, siyempre, mga kalaban ng administrasyon. Ngayon, nasa likod na ngayon si Cayetano. Saka si Marcoleta. Yung mga nag-attend dyan, 4. Alam ba yung nag-attend dyan? 4, 5 ang senador. Anim, sir. Ani? Si Senadora Loren, nag-attend din. Dumating. Wow, lakas ng loob. Kasi alam niya na, hindi siya mababanggit. Yung dalawang biyar nag-attend. Wala. Wala rin. Kinakabahan siguro sila. Sorry Yes. Ay, sorry sir. Sir, sorry. Mabalik lang ako dun sa hearing mo sa Monday. Di ba sir 3-day rule para sa guests? Nakapag-invite na po kayo sir? Kahapon po, pinadalan sila ng notice na cancel po yung hearing today. Pagkatapos po ay sinabi na ang reset po ang hearing for Monday. Binigyan po sila ng instructions. Sorry sir, kasama. Diba? Ang lakas ng loob, ni Erwin Tulfo na banggitin na walang iba ang nasa likod niyan, si Alan Peter Cayetano. Walang iba ang nasa likod niyan, si Loren Ligarda. Walang iba, kundi sila Mike Defensor, sila Marcoleta. Kasi ina-identify nila ako, nandito ako sa administrasyon. Diba? Huwag kayong mag-alala, kakasuhan ko kayo. Nang gigigil na siya. Paano ko naka-receive ng maleta? Hindi naman ako congressman o senator during that time. Diba mga minamahal? Diba? Brenda Barton, I'm not being jacketed. Wait lang, mag-alit siya sa rapors. Gawin kitang moderator. Simple lang. Diba mga minamahal? Diba? In Marines? Pag-aaralan po namin ngayon, isasama pa, sobra-sobra, nag-forum shopping na lamang po Nagdiin na rin po, di ba, nag-hablan na rin po yan sa ombudsman. Pumunta na po sila sa ombudsman kasama si Attorney Maligo. Sir, ginamit na lang ang po ninyo. Romualdez sir? Kasama sir? Hindi ko alam, basta nag-file sila dyan sa ombudsman. Hindi ko na ma-recall No, I mean sir, will you invite si Alam ko, nagpa-press release sila dati. Ang daming pangalan doon, sila Senador Loren, sila Villar, kasama ako, si Tito Soto, at sino pa mga binabanggit, mga pare, lahat ng mga Secretary of Defense. Pansinin mo, lahat na sa administrasyon, yun ang kinasuhan, yun ang binanggit nila. Yung mga binanggit nila ng una, dahil si Loren, Promise! Oo! Promise, mga minamahal. Si Loren Ligarda din kasi, nasa siya, majority si Loren before.
'Di ba? Oo, kakampi siya nila Soto, nasa Soto, ano yan, nasa Soto Block. 'Di ba, mga minamahal? So, dinamay na rin nila. Oo, na-recall ko yon. So, ngayon, si Loren Legarda, alam niyo naman, butterfly si Loren. Tingnan ninyo. Di ba, biglang pinapastop nila yung hearing? Walang ganon. Na ako, mag-hearing ako. Dahil ako yung legit na chairman ng Blue Ribbon Committee. Dahil tama yung quorum. Oo. Yung sinabi ng Supreme Court, papanindigan ko yan, pati mga sinabi ng IBP na wala kaming nilabag. Di ba, mga minamahal? Punyeta kayo, nandadamay kayo ng mga pangalan. Di ba? Continue tayo. Administrasyon pa natin na sa majority, binanggit nila, tsaka yung bilyar. Ngayon, wala na. Tinatanggal. Siguro, sino na patanggal? Baka si Cayetano. I mean, sir, will you invite si Speaker Romualdez sa Monday? Kasama po siya. Yes, kadala namin ng letter, si Romualdez, yes. Bukod kay Romualdez, sir, sino pa ang napadalhan na po? Pero depende nga kung paano kung pinadaan na namin sa section po. Dati rin, in-invite naman yun, panahon po ni Senator Lacson, in-invite na po sila, pero ang sinabi po nila, parliamentary courtesy. Sir, sino pang ibang invited, sir? Nasa na ba tong ano natin? Ano yung ano natin eh. Wait lang, mga minamahal. Ano po? Sino pang ibang invite sa Monday? Yung napadalhan na rin po. Yung secretariat pa mag-uusap po kami, I believe, yung NBI po, papatawag po natin. And then, Si Melvin Matibag a-attend yan for sure. Pero wag lang sa Cayetano Block. Kasi alam, nagigisahin siya ni Cayetano at gusto siyang ipapakontempt. Alam yan ni Melvin Matibag, kaya hindi siya nagtitiwala dyan sa Cayetano Block. Kasi utak puso eh. Sabi nga mismo ni Erwin Tulfo, sino ba yung nasa likod niyan? Walang iba kundi si Cayetano. Si Cayetano, si Mike Defensor, si Marcoleta, yung mga umaten dyan, yan yung mga nasa likod niyan. Si Loren kasi dating majority yan sa ni Soto. Ngayon na lumipat, baka siguro pinapabura yung pangalan. Diba? Kaya nga mapapatanong, kahit tanongin nyo sa Alan Peter Cayetano, bakit hindi binanggit si Loren Legarda? Diba? Wala silang maisagot. Sabi ba naman, kasi hindi namin nabasa. Meron bang ganon? Walang ganon. Yung sasabihin mo, hindi mo nabasa? Hoy, huwag mo kami niloloko, Alan Peter Cayetano, na hindi mo nabasa. Huwag mo kami ginagawang tarantado. Hindi kami mga bobo. Hindi kami mga pinanganak kahapon. Yung depota. yung, I believe, yung ombudsman, tawag ko natin. BBM. Kasi nag-file na po yan ng mga statements dyan sa NBI din. Pero sila, pag-uusapan po namin ng paano ito, ang dami na nilang ilang beses sila ngayon, lumabas na naman sila. Para ngayon, alam nila na hindi recorded. Siguro kaya lumutang sila kasi ito hindi recorded, pero pang media, pang social media. Bukas, recorded. Yan, totoo. Oo, kailangan nilang mag-oath. Kumbaga nag-ano lang sila pang social media, pang destabilization lang ba? Kasi dyan sila magaling sa modus na yan, yung destabilization na yan. Yung gagawa ng yung malicious, yung 'di ba, yung sisiraan mo yung tao, talagang kinot nila yung attention on public, tas gagawa na sila ng fake news, 'di ba, pang SOCMED, 'di ba? So, may butas dito kahit nga si Marcoleta, yung nagbibigay leading question si Marcoleta, ganyan ba yung tamang pagtatanong, leading question? 'Di ba? Kaya napapaisip po tuloy ako, kailan mo ba imbitahin ito mga ito? Parang forum shopping na Sir, will you be inviting the Cayetano Block po sa Monday? I will talk to our senior about to the acting SP. Sir, May invite. I will seek guidance lalo na po doon sa mga senior members po, the majority. Sir, may we get lang your comment, yung nangyaring tension kanina na ayaw kasi dapat papasukan yung resource persons kasi nga, di ba, canceled supposedly yung hearing. Pero ipinasok nila Senator Pia Cayetano, nagkatulakan si Sec. John Vic and Senator Robin Padilla. Itong chaos na ito, sir, na nangyari. Your thoughts on it, sir? Well, talagang bastos. Disregard of the rules ng grupo na yan. Pero pati yung secretary ng DILG, tinulak nila, ginagawa niya ang trabaho niya because alam niya, nag-usap sila ni Secretary acting SP Win
na walang hearing. Grabe, no? Grabe, pambabastos. Kumbaga, they can't accept that they are defeated. 'Di ba? Hindi nila ma-accept na talo na sila. 'Di ba, mga minamahal? Hindi na healthy. 'Di ba, mga minamahal, itong mga ano na to, itong mga taong to, kaya itong pagpa-file ni Soto pati ni Erwin Tulfo ng kaso ng libel at cyber libel, deserve yan ng 18 Marines. Sa totoo lang, mga minamahal, oo. Kasi gusto hindi naman sa gustong patahimikin. Hindi sa gustong patahimikin, mga minamahal. Sadyang mga kupal nangungupal. Kaya nga ipa-file, it's either perjury, 'di ba? Ano pa ba yung pwedeng mga ikaso dito? Yung nagsisinungaling, 'di ba? Mga minamahal, libel, cyber libel, ipupush to na to. Dati na yung kinasuhan ni Dilima. Ngayon, nadagdagan pa. Talagang kailangan nyo ng malaking budget dito, Mike Defensor. Yung mga alaga nyo, nakasuhan na naman. Baka naman at the end of the day, maging Orly Gutesa to, biglang maglaho. 'Di ba? Tingnan ninyo, yung galit ni Rapi Tulfo pati ni Erwin Tulfo pati ni Tito Soto hindi na maipinta Kasi nang tatarantado ng gagago sila. Tingnan ninyo, mga minamahal. Sasampa ng mga reklamong libel at cyber libel sina Senator Vicente Soto III at Senator Erwin Tulfo laban sa 18 dating driver bodyguard ni dating Ako Bicol Representative Zaldico. Ito ay matapos silang idawit na pinadalhan umano ng mga maletang may lamang pera mula sa pondo para sa flood control projects. Nagbabala rin si Tulfo na posibleng maharap sa contempt ang 18 testigo kapag hindi sila dumalo sa tinakda niyang pagdinig sa Yare! Masasight and contempt. Eto na yon, mga minamahal. Yung sight and contempt. Eto na yon. Pag na-sight and contempt na yan, dyan talaga yan sila mapapahamin. Dyan sila magkanda tumbling-tumbling. Dyan talaga yung mundo nila magtingining-ining. Pag na-sight and contempt sila. Oo, tama. Right move yan. Ituloy yung hearing ngayong Lunes sa pamamagitan mo, Erwin Tulfo. At kapag dumalo yan, bigyan mo ng leksyon, is-cite and contempt mo. Tarantado kayo, lakas ninyong magsabi ng kung ano-ano, palibasa yung mga nakaharap dyan, mga kakampi ninyo. Kagaya nga na sinabi ni Erwin Tulfo kanina, punyeta, nasa likod dyan, walang iba kundi si Cayetano. Walang iba kundi si Marcoleta, niloloko pa yung taong bayan, hindi naman kasi recorded yun, pang media lang yun 'Di ba? Alam nyo na, ang ibig sabihin ng pang media, mga minamahal, pang Facebook lang nila yon. Paninira lang nila yon. 'Di ba, mga minamahal? Ay, Diyos ko. Continue tayo. Nagpapatrol, Alison Ko. To declare Desidido sina dating Senate Minority Leader Vicente Soto III at Senator Erwin Tulfo na sampahan ng reklamong libel at cyber libel ang 18 dating bodyguard ng nagbitiw na kongresistang si Zaldico sa pagdinig noong Huwebes. Idinawit ang kanyang pangalan sa mga opisyal na nakatanggap umano ng mga maleta ng pera na inilaan dapat sa mga proyektong kontrabaha. Una nang sinabi ni Soto at Tulfo na hindi sila senador sa mga panahong pinagdalhan umano sila ng mga maleta ng pera mula sa flood control funds. Dagdag ni Soto, posibleng isama niya ang mga nagdala sa Senado at tumulong umano sa mga testigo sa pagdinig. Sa Lunes din balak maghain ng reklamo laban sa 18 testigo si Tulfo. Ayon naman kay dating Blue Ribbon Committee Chair Senator Panfilo Lacson, bukod sa cyber libel, posibleng maharap ang mga testigo at maging mga senador na nasa pagdinig sa iba pang paglabag ng batas. Bogus anya ang nasabing pagdinig kaya hindi maaaring gamitin ng mga mambabatas ang parliamentary immunity bilang defense. Totoo, nagsalita na si Ping Lacson, mga minamahal. Nagsalita na si Ping. 'Di ba? Kaya nga hindi ko entertain yan dati Kasi hindi naman hinog yung ebidensya nila. Pinapush through lang talaga nila. Ngayon, nahimasmasan sila. Sila yung nagmukhang tangengot, sila yung nagmukhang tanga. 'Di ba, mga minamahal? Sila yung nagmukhang what do you call this? Nagmukhang kontrabida sa seryeng to. Tapos ngayon, tayo pa yung parang magiging mukhang masama dahil kakasuhan. Kasi nakita doon sa mismong drama nila. Ang hilig sa drama, Diyos ko. Ang hilig sa drama. Sinimulan ni Robin Padilla
ang casting, si Marcoleta, si Cayetano, tas lahat na naging aktor, kahit si Pia, may paakbay-akbay nang nangyayari. Putragisan kayo dyan. Sinong tinatarantado ninyo, sinong niloloko ninyo? 'Di ba? Si Alan Peter Cayetano, dahil sa sobrang niyan, sobrang takot niyan maagawan palagi ng pwesto, nagpapadlock yan ng City Hall. Oo, ang daming pinadlock niyang tarantadong yan. Oo, ganyan kasama yung ugali niyan, mga minamahal. Ngayon, itong si Ping Lacson, tama lang nakasuhan yan ng cyber libel at hindi nila pwedeng gamitin yung sinasabing parliamentary immunity, etc. blah 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 para i-defend yung sarili ninyo. Walang ganon. 'Di ba, mga minamahal? Continue tayo. Binanggit ni Lacson na posible silang ireklamo ng usurpation of authority o paglabag ng Article 177 ng Revised Penal Code ang mga testigo, pati na ang mga senador na namuno ng nasabing pagdinig. Pinaparusahan ng nasabing batas ang mga taong gumaganap ng opisyal na tungkulin o gawain ng walang legal na otoridad. Tama. Wala pang tugon si Senator Alan Peter Cayetano nang hingan ng pahayag tungkol dito. Kinuwestiyon din ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang muling pagbubukas ng investigasyon ng Cayetano Block sa maanumalyang flood control projects. Ang tanong ko nga, just thinking out loud, ba't nag-Blue Ribbon Committee ulit tungkol sa flood control? Ano ba yan? Kasi Agenda. ginagawa na namin yan trabaho na namin. Iniimbestigahan na nila anya ang issue makaraang matanggap ang Powerful Committee Report ng Blue Ribbon Committee na pinamunuan. At saka na sila nagsampa na ng kaso sa ombudsman. Itong 18 Marines, alam ninyo, pinapagulo lang nila yung sitwasyon or hindi lang mukhang pinapagulo. Talagang nandoon yung intention, yung malicious reputation, yung idadamage nila si PBBM sa pamamagitan ng gagamitin nila ang Blue Ribbon Committee para idiin si Presidente. Diba, gets ninyo? Gagamitin nila si Presidente. Ano pa ba yung gusto ninyo? Mag-rally na kayo, pinipilayan nyo na si PBBM, sinisira pa ninyo. Hindi pa ba sapat yon? Masyado kayong maaga para sa 2028 national election. Masyado nyong pinapabango si Sara Duterte. Dito tayo sa totoong issue, which is yung impeachment. Dito tayo sa totoong issue, yung impeachment ni VP Sara Duterte. Huwag nating lokohin or iligaw-ligaw yung sambayan ng Pilipino. Dapat tutukan natin yung dapat tutukan dito. Gets ninyo, mga minamahal? Ano yung mga dapat tutukan dito? Their hearing is destabilization, inciting to sedition. Nako po, inonote natin yan, mga minamahal. Their hearings is inciting to sedition. Inciting to sedition. Totoo, oo. Kumbaga yung ginagawa nila is paninira sa ating presidente. 'Di ba? Bukod pa doon, rebellion na din 'yon. Kasi parang nag-uudyok na sila Sige na, kumilos na kayo, mag-rally na kayo. Dahil ito na, ninanakawan na kayo. Yun yung gusto nilang ipalabas. 'Di ba, mga minamahal? Sabi ni Charlie Wishke, noon nga merong stenographer or anything that is being talked about in the... Talaga? Merong ganon? Diba? You know what, Sarah? Involvement is everything. Ganon sila. Ka-defensive. Kung Diyos ko. Ni Lacson. Ayon pa kay Remulla, naimbitahan din siyang dumalo sa pagdinig pero hindi niya ito pinagbigyan. Anong gagawin namin doon? Kami na nga yung nailagay sa kasaligang batas para dapat umayos ng ganitong mga problema. Ano yung gusto nilang kunin pa sa amin? Matatanda ang kinapos ng 2 pirma ang partial report kaya hindi ito naihain sa plenaryo. Sa Lunes, nakakasana ang Blue Ribbon Committee hearing na pinangungunahan naman ng bagong pinuno nitong si Senator Erwin Tulfo. Muling inimbitahan ni Tulfo ang 18 dating bodyguard ni Ko. Inimbitahan din dumalo sa pagdinig si dating Speaker Martin Romualdez. Umaasa si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na dadalo si Romualdez at ang 18 sa Lunes. Imbitado rin anya ang NBI. Pag alam mo sa puso mo na katotohanan na sinasabi mo, dapat walang pinipili na lugar para sabihin ang katotohanan. Kakampi mo man o hindi mo kakampi ang kausap mo, magsabi ka lang ng totoo. So, talagang importante itong hearing on Monday para mapag-usapan ng mabuti at maging fair rin, maging patas, hindi lang one side but all sides naririnig. Nagbabala na si Tulfo na posibleng makontempt ang mga dating bodyguard kung hindi sila dumating. Alison Ko,
ABS-CBN News. Diba? Tama yan. I-contempt yan. I-contempt yung mga hayop na yan. Dapat ikulong. Isama nyo na si Baligod. Diba? Mga minamahal, isama nyo na si Baligod. Yung hilig nilang gumawa ng hilig nilang gumawa ng issue mga minamahal. Alam niyo yung sound bites? Yung sound bites na na mga kung ano-anong mga sinasabi, sound bites lang yan. Pang SOCMED, pang reels, oo, para masira si PBBM. Yun naman yung punto mga minamahal Yun naman talaga yung punto. Kaya kahit ano pa man yung mangyari dyan, kung mapahiya man tayo sa ibang bansa, sa panahon niya ni Alan Peter Cayetano, sa totoo lang, sa panahon niya ni Alan Peter Cayetano,